Ito, 1997, ikaw to? 1997. Tawagan ko ulit ha. Ano to? Smart ba to? OTM o Globe? Smart yan, smart. PLDT. Smart. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Na. The number you have dialed is either unattended Or or out of coverage area. Please try your call later. Wala mang signal, bro. Diyan ka na lang sa ano. Bro, walang Mahina signal. kasi yung boses mo. Di ba 807 ang inyong last number? 2807. Oh, yun ang last number ko. Ikaw tatawag? Nagkatawag ko, bro. Malino naman boses niya, bro, dyan to. Malino naman dyan na lang. Malinaw nga eh. Malinaw mo yung boses mo, bro. Ang boses niyo po, mahina yung boses. Sige. Go ahead. Tawag, bro. Kung yan ang pabor sa'yo, tawagan mo ako sa number ko. O, sa mga walang Zoom dyan, bilhin niyo ako tawagan niyo sa number ko. Sige, try mo ako tawagan, bro. Baka makontak mo ako. Ayun. Hello? May tanong po ako. Hello? Rinig mo, hello. Oh, naririnig ka na. Go ahead. Okay. So, sabi niyo kanina, hindi, magtatanong lang ako regarding sa doktrina ng Katoliko. Oh, sige, go ahead. Tanong. Kasi ako po ay dati po akong Katoliko. Dahil natin siguro minsan po ko naintindihan yung natin po Ano yan, bro? my first hello. Okay, Mas go ahead, maganda go ahead. pa boses niya bro sa Zoom. Mas maganda pa yung boses mo sa Zoom compare dito kasi putol-putol yung ano mo. Ano kasi yung boses niya hindi ko marinig. Sige, go ahead, bro. Go ahead. My first question po is dahil po dito sa Day of Rest. Kasi po, sa doktrina po ng Adventist, ang Day of Rest daw po is Saturday. Which is separate sa doctrine ng Catholic na Sunday. So, my question bro is, what is the true, what is the, unsa nagi adlong ipahulay na tinuod? Okay. Ganda yan. Ang tunay na Sabat ay yung Sunday at Saturday. Yun ang tunay na Sabat. Ang Saturday, yun ang tunay na Sabat na ino-observe ng mga Israelita. At ang Sunday naman, ang tunay na Sabat na ino-observe ng mga Christian. Yun ang sagot sa tanong, bro. So, meron ba tayong reference? Meron ba tayong katunayan po? Meron ba tayong katunayan po na Sunday ang Day of Rest sa mga Christian? Meron. According to the Bible. Meron ba bro? Meron, bro. Meron. According to the Bible? According to the Bible, bro. Meron, bro. Pwede po bang pahingin ng sitas? Sige, wait lang ha. At ating ilabas yung ating reference. Reference natin. Nasaan yun? Okay, reference, Bible. Na natin dito sa... wait lang ha. Labas ko muna. Ito. At ipakita sa screen. Ito ay a paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the episodes of the New Testament and upon the Revelations, Volume 2 by Thomas Pyle.
Ito sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 10. Sabi ko bro ha? During my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Yan bro, nabasa yung tanong mo bro. Christian Sabbath. Ito, binabasa ko, nasa screen naman eh. Kita naman sa live mo saan yan eh. Nakita naman sa live sa screen natin, Revelation chapter 1 verse 10, sabi dito, during my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. So, yan ang So- sagot sa tanong mo bro. Pwede ba basahon na to sa Binisaya, bro? Bro, ang tanong mo kasi bro, saan mababasa? So binigay ko sa iyo saan mababasa. Huwag mong basahin sa hindi ko binigay kasi iba-ibang translation ng Bible eh. Ano kasi ang binasa mo, bro, para praise? Yes So, bro. para Kasi tanong mo kasi saan mababasa? Eh binigay ko kung saan mababasa kaya huwag mo hanapin sa hindi mababasa. sige. Sige. Okay. Hmm. So, there is sa mga sita sa Biblia. Aduna ang Catholic believe nakapabagyapon ang Ten Commandments. Yes bro, actually turo sa amin sa CCC ang 10 Commandments bro. So, present pagyapon ang Ten Commandments sa Catholic karon. Yes, sa aming CCC bro, yan ang turo namin about 10 Commandments. Pero kami ang katuruan sa CCC about the 10 Commandments. Next question. So, kaming Ten Commandments, bro. Mao ba ng Ten Commandments nga naa sa Exodus 20, bro? Yes bro, yan ang 10 Commandments na nasa Exodus chapter 20 verse, ano bro? Sa Exodus 20, yan yun. So, kami diri, bro, ang gitdutan diri nga ika-upat na sugo nga adlaw ipapahulay. Is it Sunday or Saturday? Sunday bro, kasi ang sa amin naman, Sabat pa rin yan eh. Maliban na lang kung sabihin nyo na hindi Sabat, kayo lang ang nagsabi nun. Ang sabi kasi sa 4th commandment kasi, dyan sa sinasabi mong 4th commandment, sa amin kasi 3rd commandment yan. Sa inyo 4th commandment. So sabi kasi dyan, remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya nung binasa natin, ang Sunday is a Christian Sabbath. So Sabbath namin ang Sunday. Kung ayaw yung tanggapin, di na problema yon. Ang mahalaga, tumutupad kami sa kautusan, remember the Sabbath day to keep it holy. So, nag-remember kami sa Sabbath namin mga Kristiyano, na yun ay ang Sunday at hindi ang ino-observe ng mga Israelita. Next question. So, ingon mo ganiya, bro, the Sabbath day of the Jewish people is Saturday. Tama ba ko? Ang Sabbath na ino-observe ng mga Jewish is ang Saturday. Yun ang ino-observe ng mga Jewish. But not to the Christians. Kasi ang Christians is Sunday. Binasa ko kanina, Sunday, our Christian Sabbath. Ang utos, remember the Sabbath day to keep it holy. Kung hindi namin Sabbath ang Sunday, nilabag namin ang utos. Ang problema kasi, yung Sunday, Sabbath para sa amin yun eh. Wala kami nilalabag. Remember the Sabbath day to keep it holy. So, ingon mo, the Sabbath day of the Jewish people is Saturday. Yes bro. Di ba si Ginoong Jesus part na to sa Jewish people? Yes, si Jesus Christ is part of the Jewish people. But He is the Lord of the Sabbath. Kaya hindi siya under ng Sabbath. He is the Lord of the Sabbath. So, hindi siya under ng Sabbath. Next question. So, dire, na naaman sa Biblia nga nagmatinumanon si Ginoong Jesus sa pag-observe sa Sabbath. Yung Ay, sa mga Wala bro, wala yan. Wala sa Bible yan bro. Ang nasa Bible, sinira niya ang araw ng Sabbath. Yun ang nasa Bible. So, asa man nabasa, bro, na gilaot, giga niya ang adlang ito sa life. Ating basahin. Ayon ito sa Juan 5:18. Ganito ang ating mababasa. Yung gandang tanong mo, doctrinal talaga. Ito sabi 1:5-18. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira
sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya ay nakikipantay sa Diyos. So, sinira ang araw ng Sabat. Yan ang basa, bro. Letra po letra yan. Next question. So ingon ka ganiya nga according to the Bible nga imong gibasa, sira ni Ginoong Hesus ang Sabat. Di ako nagsabi dyan, bro. Ang binasa ko yun nasa Juan 5:18. Sinira ang araw ng Sabat. Yun ang sabi ko. So atong basahon diri bro no. Og mao kini ang hinungdan ano nga misamot ka ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang kay tungod kay gilapas niya ang adlaw nga pagpahulay, kundi tungod kay ang iya man gitawag nga kaugalingong amahan ug sa diha nakigsama sa Diyos. So there, Ang bro, ang tanong ngayon diyan, bro, dahil binasa mo sa Bisaya, anong nakalagay diyan, bro? Gilapas o gituman? very bro, ang context sa ani. Hindi, sagot mo na po para makapag-move tayo sa ano, no? Para makapag-move tayo ba? Ang nabasa mo diyan, bro, gilapas o gituman? Ang nabasa gilapas. Okay. Go. Pero explain. Justify na ako kung answer. Kanin siya very bro, perception lang ni siya sa mga Hudyo Hi nga po, Lolo. dapat kay pasangil ba? Pasangil nila kang Ginoong Hesus na gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Okay, ang ano diyan, bro, ang context diyan, bro, hindi iyan pasangil ng mga Hudyo. Yan ay report ni Juan. Si Juan ang author ng John, hindi ang mga Hudyo. Wala siyang sinabi na tungod ni enemy sa mutino ng tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya tungod kay gilapas daw niya. Wala namang sinasabi diyan na gilapas daw niya. Wala, sabi gilapas niya. Wala sinasabi gilapas daw niya. Iba kasi yung gilapas niya sa gilapas daw niya. Kaya ang yan ay report yan ni Apostle John, hindi ng mga Hudyo. Next question. So kami bro, kaming dari nga nila gilapas dun sa John 5 nga gilapas ni Ginoong Hesus. Tungod man ni siya, kay kini siya diri nag-ayo man ni siya iba sa piton. Yan. Maganda tanong yan. Ganito yan, ba? Sige, sagutin ko ha. Meron kasing lumpo dyan. Lumpo. Anong dili kalakaw ba? Lumpo. Di ba? Oh, Tapos, pinagaling niya, di ba? yes. Tapos, inutusan niya. Bitbitin mo ang higaan mo. Tama? Yes. Nung binitbit, nung lumpo ang kanyang higaan, nakita siya ng mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, "Hoy, yung ginagawa mo, labag yan sa araw ng Sabat, ang pagbitbit sa higaan mo." Sabi nung nahuli, "Sir, inutusan lang kasi ako, sir, na bitbitin ko ito, sir. Inutusan lang kasi ako eh. Pasensya na po ha." Sabi ng mga Hudyo, "Sino nagutos sa'yo?" "Hindi ko nalalang pangalan, sir. Basta inutusan lang ako eh." Ang kultura ng mga Hudyo kasi, kung sino ang nag-utos siyang mananagot. Hindi mananagot ang gumawa, ang nag-utos ang mananagot. Kaya nga, kahit mga Romano ang pumatay kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, mga Hudyo ang pumatay kay Kristo. Bakit? Ang mga Hudyo kasi ang sumigaw, "Kami at ang aming mga anak ang mananagot sa kanyang dugo." Kultura ng mga Hudyo, bro, kung sino ang nag-utos siyang mananagot. Sabi nung nagbitbit ng kanyang higaan, "Inutusan lang naman ako ng mama." Sabi naman niya, "Sino yung nakutos sa'yo?" "Di ko kilala yun, nakalimutan kong pangalan nun." Kaya nung nagkita sila sa palengke, si Kristo nakilala na niya. Kaya sinabi niya sa mga Hudyo, "Ay, kilala ko na sino nag-utos sa akin na bitbitin ko yung higaan ko." Sino? Si Jesus. Kaya pinuntahan nila si Jesus. "Totoo ba na ikaw ang nag-utos sa tao na bitbitin ang kanyang higaan?" Ang sabi ni Jesus, "Ako at ang aking ama ay gumagawa hanggang ngayong araw na ito."
Dahil doon, lalong nagsumikap ang mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. Yan ang reason doon. Siya ang nag-utos na bitbitin ng higaan, kaya yung tao, kahit na caught in the act, hindi nila pinarusahan. Dapat stone to death yun eh. Hindi nila pinarusahan kasi ang reason niya, inutusan lang ako. Yun. So, kamis na bro, Ano? ang ni anis sa ginawa sa kalibutan, dili para bungkagon ang kasuduan. Ang tinutukoy niya dyan, bro, yung hula sa kanya, bro, yun ang tutukoy na dyan. Lucas 24:44. Basahin natin na sa Bisaya, ha? Para maintindihan mo. Lucas 24:44. Ito yung sabi sa Bibliang Bisaya. Yan. O niya, miingon siya kanila. Kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo. Samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Ang tinutukoy pala ni Kristo sa Mateo 5:17, yung palang mga hula patungkol sa kanya, yun ang kanyang tutuparin. Dahil si Kristo is the Lord of the Sabbath, kaya hindi siya under ng Sabbath, kasi siya ang Lord of the Sabbath. Next question. Kani bro, giingon man diri sa Mateo 5 versikulo 17. Atong basahon. Ayaw kamo paguna-una nga miani ako aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ang pangutana, ang Sabat ba kasuguan? Hindi yan, bro. Hindi yan ang tinutukoy dyan. Kaya ko nga binasa Lucas 24:44 eh. Kasi sa Lucas 24:44 pinaliwanag niya, eto ang sinabi ko sa inyo noon, nung kasama pa ninyo ako, na kailangang matupad ang lahat ng mga nakasulat patungkol sa akin, sa kautusan ni Moises. Hindi yan 10 Commandments. Sa aklat ng mga propeta, hindi yan ang Sabat. Yan ang mga hula patungkol sa kanya. Subot ko sabot nimo, sa panahon nga magisgot og sugo diri sa Biblia, aduna kay laing sugo gawas sa 10 commandments. Yes, ang daming utos maliban sa 10 Commandments. Ceremonial law. Oh, huwag mo sabihin sa akin, ceremonial law, 10 Commandments yun. Sa Oh, panahon seremonial, gibungkag na ni Ginoong Hesus o wala? wala. Wala gibungkag og seremonial? Ang sinira ni Kristo, bro, yung mga kautusan na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Anumang kautusan na naghihiwalay sa Hudyo at sa mga Hintil, halimbawa, baboy, hindi matanggap ng mga Hudyo ang mga Hintil kasi ang mga Hintil kumakain ng karne ng baboy. Yung kautusan na naghihiwalay sa Hudyo at sa Hintil, yun ang kanyang giniba. Para maging isang bayan, giniba niya ang pader na naghihiwalay sa dalawa, sa Hudyo at sa Hintil. Ibig sabihin, ng giniba niya na yun, hindi na sabihin ng mga Hudyo, ayaw namin sa iyo kasi kumakain ka ng karning baboy. Wala na yun, hindi na batayan. Sabi ng mga Hintil, ha? Hindi na batayan yun, giniba na yung pader eh. O yun, wala na yung pader. O, Bot nimo ipasa bro. Ah. Ang seremonial wala gibungkag. wala. Ang sinira niya, bro, yung mga utos na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Katunayan, punta ka sa Israel ngayon. Sa Israel, hanggang ngayon, year 2025 na, punta ka sa Israel. Sineselebrate pa rin nila ang mga ceremonial laws doon. Next question. Kani bro, ang seremonial og kanang Sabat gibungkag ingon man pa. Apil ba ang Sabat sa seremonial o wala? Okay. Ang Sabat, isa siya sa naghihiwalay sa Hudyo at sa Hintil. Hindi sinira yung mga doon. Sinira yung Sabat ng mga Israelita sapagkat yung Sabat ng mga Israelita, yun ang naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Kaya nga sabi ko, di ba? Ang lahat ng kautusan na naghihiwalay sa Hudyo at sa mga Hintil, yun ang giniba. Kasama na doon ang Sabat na ino-observe ng mga Israelita. Wala na ang Sabat diya sa 10 commandments. Meron pa rin. Kaya nga meron kaming Sabat eh.
Remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya nagre-remember kami sa Sunday. Kasi yung Sunday, yun ang Sabbath ng mga Kristiyano. So naa ba kay mabasa sa Biblia nga ang Sabat giilisan og Sunday? Wala, hindi ko sinabing giilisan. Hindi giilisan kasi sa Israel ngayon, ang kanilang Sabat doon Saturday pa rin. So walang giilisan. Walang giilisan. Mo. Bro, Kung wala giilisan bro, nga nang dumingdungan mo. kay iba ang Sabat ng Christian, iba ang Sabat ng mga Israelita. Naa ba kay mabasa sa Biblia nga nag-isbit diya nga ang Sabat sa mga sumusunod ni Kristo Domingo? Ayun, binasa ko lang. Babalik kong babasa yun, ha? O, ating ilabas ulit kasi hinahanap nyo yung binasa ko kanina. Ito, at ating muling basahin yung binasa ko kanina para sa lahat ng mga nanonood. Ito, ulitin natin. Revelation chapter 1 verse 10. A paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelation volume 2 by Thomas Pyle. Ang sabi dito, during my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Yan bro. So atong basahon sa Bisaya bro. Kahit basahin mo si Bisaya, wala pa rin sinasabi dyan na ang Sunday ay hindi Christian Sabbath. Sa tuod, mahitungod kanito sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu. Ug gikan sa ko ang usa ka makusog na tingog gadaw trompeta nga nag-ingon. Ang makita mo isulat sa usa ka basahon ug ipadala kini ngadto sa pito ka iglesia, sa Efeso ug sa Esmirna ug sa Pergamo ug sa Tiatira ug sa Sardis ug sa Philadelphia ug sa Laodicea. Wa may Domingo diri bro. Bro, hindi lang naman yan ang Bisaya, bro. Meron pa naman akong Bisaya, ang buhing pulong. Ito, Revelation chapter 1 verse 10. Bisaya ni ha? Ang buhing pulong, ano sabi dito? Adlaw kadto nga Domingo. Og diha. Wag ka maingay. Babasahin, binabasa ko. Hindi lang naman yung Bisayang hawak mo ang Bisaya Bible eh. Meron pang isa. Meron pa ang buhing pulong oh. Oh. Basahon na Tumahimik ka muna, babasahin ko nasa live yung talata ko, bro. Hindi ka pwede magsinungaling sa mga nakikinig ngayon. Kasi nasa live yung talata ko eh. Eto, basahin ko ha. Revelation chapter 1 verse 10. Biblia ang buhing pulong. Ano sabi dito? Adlaw kadto nga Domingo, og diha ako sa pagsimba. Sa dihang kalit lamang nakabati ako, gusa ka makusog nga tingog sa akong likod. Usa ka tingog nga daw dahunog sa trumpeta nga gipabuhot nga nagkanayon. Ako mo ang Alpha ug Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Sabi dito, araw yon ng linggo at ako ay sumasamba. Sensya ka na ha. Kasi hindi lang yung Bisayang hawak mo, ang Bisaya Bible sa mundo. Ano bro? kay di nakapalalis. So, wala man pud tayo mabasa diya nga giilisan ang Sabado ug Domingo. Hindi naman namin turo bro, nag-iilisan. Kasi hanggang ngayon, ang Israelita, Sabado pa rin. Kayo lang yung nagsasabi na pinalitan na daw. Pinalitan eh. Wala ninyo giilisan pero wala ninyo gituman. Ba't namin gagawin? Meron kami mga Kristiyano kami. Hindi naman sinasabi na ang Saturday ay Christian Sabbath eh. Tingnan nyo ha. Basahin ko yung yung sinasabi sa sa Colossians chapter 2 verse 16 ng The Living Bible. Anong sinasabi dito? Pakita ko sa inyo sa screen. The Living Bible, Colossians chapter 2 verse 16, ang sabi ganito. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbaths. Ano yan sa Bisaya? Busa ayaw itugot nga dunay magbuot ninyo kung unsa inyong kaono no imnon og sa dili ninyo pagbantay sa adlaw nga alang sa Hudiyo balaan, ingon man sa ilang mga piyesta, mga bagong subang sa bulan o sa ilang mga adloy papahulay.
Ah. Sa wala Bro, ninyong pagbantay for not celebrating. Sige bro, tapos kanagod ni ang buhat sabat, at ito sa lahat ng tayo na. Okay na kani bro, kay basing na pala yung mangutana bro. Mga patay pangutana bro, Ah, ay ingon magod sa kaniya sige, na sige. giapil daw bungkag ni Ginoong Hesus ang pagbawal sa baboy. Sata. Giapil bag bungkag ni Ginoong Hesus ang pagbawal sa baboy. Hindi, ang sabi, kasama yon kasi isa yun sa naghihiwalay sa Hudyo at sa mga Hintil. Kasama yon. Oh. So ano na ba tayo mabasa sa Biblia? Nga gibungkag ni Ginoong Hesus ang tao ng baboy. Yun na nga sinabi mo, Peso 2:15 yata yun eh. Try natin basahin na kung yung ba yun nung binabasa mo Efeso 2:15. Ito sa 14 natin simulan. Ating simulan sa 14 Basahin ko sa Bisaya, sa mga nanonood dyan, tingnan nyo lang sa Tagalog Bible nyo nakalagay. Ito sabi sa Bisaya, kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo ang mga dili Hudyo. Nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi siyang kamatayon, giguba niyang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Sinira niya yung pader na naghihiwalay sa kanila. Saan? Sa Hudyo at sa Hintil. 15. Ihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Ginawa niyang walang silbi. Ginawa niyang walang silbi ang mga kautusan ng mga Hudyo sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Ayon, anumang utos na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil, giniba ni Kristo. At kung kasama dyan ng karning baboy, kasama na dyan. Kaya nga pagdating sa utos ni Apostol Pablo, sabi niya, makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. So, dere sa Efeso 2. Isugod na itong basa sa Efeso. Efeso 2. Sugod basa sa? Bata. Sana ko magsimula magbasa? Wala may double gisgutan dere bro. Sana ko magsimula magbasa bro sa verse? Sa verse 11. 11. O sige. Hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudyo makasasala nga matuod pa sa mga Hudyo dili tinuli kay sila god nga mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tawo kaniadto na himulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikat sa mga saad sa Dios ngadto siyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Hesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mo ang atong pakigdait. Gihimo niya mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi siyang kamatayon, giguba niya ang parel sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan nini. Aron tanan, lahat ng kautusan, lahat ng mga kalagdaan na naghihiwalay sa Hudyo at sa Hintil, yan ang giniba ni Kristo. Bro, balik ka sa 11 bro. Ayaw pag-aamay. Ayaw pag-aamay. Basa natin versikulo 11 Besa, inom dominio nga niadtong panahona kanang mga hintil sa layas, gikamagnan lang nga mga system. Yung taban pa, madili pinuli. Pinuli tayo sa sa Efeso 2:15. Kaya ang gisgutan dahil din nga kalagdaan kasibuan sa mga Hudyo, katong pagtuli, katong pagbuhat og circumcision din tayo baboy bro. Ay mali. Ang giingon dire
lakip ang mga kalagdaan. Sa mga Hudiyo. Oh, saan ba inutos yung Levitico? Hindi. Ang pagkaon, Bro, saan ba inutos ang Levitico, bro? Sa Hudiyo o hindi? ang pagkaon ng Hindi. Saan ba inutos yung... sige. Ito bro, ha? Tanggap mo ba, bro, na ito ay ceremonial law o hindi? Kuha na siya, bro. Gisugo na siya sa Hindi. Ako punta na ba? Tanggap mo ba na ito ay ceremonial law o hindi? Ayon sa turo ninyo, ceremonial law to o hindi? Dili na seremonyal. Dili, ceremonial. Ang kanang... Yung kautusan patungkol sa pagkain ng karning baboy, ceremonial law yun o hindi? Dili na seremonyal. Kung mabasa ko ceremonial, amin mo talo ka na. Asa man yung mabasa? Kung mabasa ko ceremonial, talo ka na. Sa mga bias nga libro. Hindi ba sa libro? Anong bias na libro? Bro, Bakit ikaw magsasabi kung ano yung bias? yeah, wag mo sabihin na bias na libro. Pwede kang magsabi na bias na libro kung Bible scholar ka. Kung hindi ka Bible scholar, kung hindi ka Bible scholar, wala kang karapatang magsabi na bias ang libro. Kuan man ko, bro. Biblia rata. Ay, kung mabasa ko sa Biblia, ceremonial yon, talo ka na. Oh, basa. Lagi, kung mabasa na ako, pildi na ka. Di, basa po. Sigurista. Kung mabasa ko sang-ayon ka ba na yung Levitico 11, batas yun? Sang-ayon ka ba na batas yun? Yes or no? Oh, balaod na siya, bro. Balaod. Pero Kung mabasa ko na ceremonial na utos yun, talo ka na. ato siyang klarohon, bro. Kung mabasa ko nga, bro, na ceremonial yon, talo ka na ba? Ang mga seremonyal, may tungod na siya sa paghahalap. Ay, wala akong pakialam kung anong interpretation mo. Ang sa akin lang, kung mabasa ko na ceremonial yan, talo ka na ba? Sa imong interpretation. Basta, dili na siya. Hindi. Bro, wala akong pakialam kung ano interpretation mo. Ang sa akin ba, kung mabasa ko na ceremonial yon, talo ka na ba? Ano na lang, bro. Kung makabasa ka sa Biblia nga ang baboy kalanon. Kung mabasa na ako na ang baboy kinain ayon sa Biblia, talo ka na rin. Oh, kung makabasa ka sa Biblia nga ang baboy kalanon. Kung mabasa ko nga na kinain ng baboy talo ka na. Nagitugot sa Diyos nga kalanon. Ano bika? Ano ay mga Dami mo. Ay, bro. Gausab man, murabag panahon. Gausab-usab man ka, gukurong gali ka, usab-usab mo katarungan. Ulit. Usab, ulit. Kung mabasa ko, kung mabasa ko, bro, na yung Levitico 11 ay ceremonial yon, talo ka na ba? Yes or no? Kung makabasa ka sa Biblia nga ang baboy kalanon. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ko, kung mabasa ko sa Biblia na yung Levitico 11 at Deuteronomy 14, ceremonial yon, talo ka na ba? Sige, basa. Talo ka na, ha? Kung nabasa ko, ha? Sige, basa. Sige. Basa ko. Mga kababayan, ng kapuntos, basahin nyo, ha? Ilalabas kong talata, basahin nyo, ha? Eto. Word for word, baboy, ha? Oh, word for word, baboy! Ceremonial! Eto. Sige. Word for word. Sabi, siya na condition. Word for word, baboy, ceremonial. Okay. Basahin natin. Word for word, baboy, ceremonial. Levitico 11. Levitico 11 pa rin babasahin ko. Versikulo 7 hanggang 8. Ang gagamitin ko yung mababasang ceremonial. New Living Translation. Ayan. New Living Translation tayo. Wait lang. Bro. Tumatawag si Almasora. Wait lang, ha. Almasora. Wait lang. Binigyan na kita ng Zoom link. Brother Jared, pasok lang sa Zoom link. Levitico 11:7, New Living Translation.
Ito ang ating mababasa. Paliwanag to ha. And the pig. Baboy talaga. Baka sa Tagalog, bro. Ayaw niya ng Ay, pig. ito talaga. New Living Translation. Hindi Sige, ito. sige. Biblia to ha. New Living Translation. Padayon na. And the pig. Baboy talaga. And the pig may not be eaten. For though it has split hooves, it does not chew the cud. 8. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Yeah! Isa pa. Deuteronomy 14:6. Yung kanilang baboy. Sabi sa dito, 14:6, any animal that has split hooves and chews the cud may be eaten. But if the animal doesn't have both, it may not be eaten. So you may not eat the camel, the hare, or the rock badger. They chew the cud, but do not have split hooves. And the pig may not be eaten. For though it has split hooves, it does not chew the cud. All these animals are ceremonially unclean for you. And, nabasa ko na bro, na ceremonial the dead bodies of such animals. ceremonial lo bro. Talo ka na. Yes. Bro, natalo ka na. Bro, natalo ka na. Bro, yung iba naman na pabigyan natin bro kasi natalo ka na. Sinabi mo pag nabasa, pig, seremonya, talo ka na. Talo ka na bro. Bro, natalo ka na. Huwag ka nang humirit. Bro, natalo ka na bro. Yung iba naman, maubos. Bro, natalo ka na bro. Natalo ka na. Tanggapin mo na lang yun. Bro, pa-accept Sige, bro. lipat ako sa iba. Kasi Bro, natalo si na Jared, siya. Bro, nag-antay, bro. Pa-accept daw po. Si Jared. Nandyan na si Jared. Okay, Naka-hold daw okay. siya, naka-hold. nga. Ato ang tanggapan sa Bisaya, bro. Di ta kamudagan, bro. Bro, Bro, tama na, bro. hindi na, bro, Muna siya, bro, natapos ka na bro, natalo ka na, at saka kahit basahin mo sa Bisaya, wala namang sinasabi dyan na hindi yan ceremonial law. Kasi sa binasa ko, ceremonial law siya. Kaya kung nabasa ko ceremonial law na siya, talo ka. Bro, wala may ceremonial sa Bisaya, bro. Dire. Natural, hindi naman yan New Living Translation, ano ka ba? Pasensya ka na ha. Ang binasa ko, hindi comics yon, Biblia yon. Kaya kung hindi mo matanggap, talo ka na. Bro Jando, bro, Oy, bakit hahanapin yung ceremonial law na English yon sa Bisaya? Anong klaseng Yes. doon? yun. Sagot sa inyong pare. Kabataon ang sa... Hello, bro. Wala ka na. Bro Janto. Yes, bro Jared. Ano problema niyan? Ay, sabi niya kasi, tanong ko siya kanina, ceremonial law ba yung ano? Sabi niya, hindi. Yung Leviticus 11:7 ba, na baboy na ayaw ipakain. Sabi ko, kung mabasa ko na ceremonial yon, talo ka na. Sabi niya, kung may nakalaki na baboy, o sige, baboy, ceremonial, talo ka na. Sabi niya, sige, basahin mo. Kumasa siya, di ba? Nabinasa ko, ayun na, nabasa ko na, ceremonially unclean for you. Baboy. Sabi naman niya. Ano ba yan, bro? Ano ba yan? Salbahista? Ay, sabatista? Yun. SDA ito. Sa inyo, mudagan mo. Hindi ako dagan, bro. Ikaw yung dagan sa Bisaya. Ikaw, English ka ika. Amerikano daw ika. Bro, babasa tayo ng English kasi ang mga pastor nyo bumabasa rin ng English. Hindi ba yung pastor nyo bumabasa rin ng ng mga English Bible, Tagalog Bible, Cebuano Bible?
Kaya, Bro, Janto. Pasensya ka na ha. Bro, talo ka talaga sa kanya, bro. Kasi baboy yung hinahanap. Yung binasa mo, bro. Pig. Hindi yun baboy. Pig. Oo. Magkaiba yung pig at baboy. Bahala na siya doon. kamo na go, dilig kay mugdugang-dugang. Ay, wala ko gadugang-dugang, bro. Pag-search sa online, bro, New Living Translation. Pag walang nakalagay na ceremonial, gidugangan ako. Sige, go. Ang gaya nato ni, ang Bisaya. Pasensya ka na, bro. Ang Bisaya mo, hindi naman yan New Living Translation eh. English na to. English. Kasama O, ko sige, English. English, New Living Translation, basahin mo. New Living, kasi yun ang binasa ko eh. Sige, tingnan mo. New Living Translation. Yeah, bro. Kasama to sa English. No, New Living Translation, basahin mo. Hindi King James, ha? Hindi ibang version. Ang binasa ko, bro, ang binasa ko, bro, New Living Translation. Basahin mo sa New Living Translation. Sige, go. Sige, bro. Wait lang, bro. Oh, New Living Translation, ha? Baka magbukas ka ng ibang version. Sige. New Living Translation. Ato ginin pamatudan, bro. O sige, basahin mo. New Living Translation ha. Magbukas ako ng online dito at ipakita yung New Living Translation para makita ninyo na totoo yung sinasabi natin at kung sakali magbasa siya ng ibang version, siya yung manluloko rito. Sige. Sige, bro. New Living Translation. Basahin mo. Tadi, bro. The New American Bible. Hindi na New American Bible binasa ko. Ang ginamit ko, New Living Translation. May imprimato. Ay, wala akong pakialam doon nang binasa ko, New Living Translation. Sabi mo, dinagdagan ko eh. Bro, sabi mo kasi bro, dinagdagan ko, di ba? Dinagdagan ko, sabi mo. Para mapatunayan mo dinagdagan ko, magbasa ka ng New Living Translation dyan kung talagang dinagdagan ko ba ang New Living Translation. Huwag ka magbasa ng ibang version. Sige na. By the book of trust. Ay, hindi yan ang binasa ko. Bro, ang binasa ko, bro, New Living Translation. Sabi mo kasi dinagdagan ko eh. The administrative. Bro, wala akong pakialam kung sino nag-approve ng New American Bible. Ang binasa ko, New Living Translation. Approve din sa inyo mga pare. Bro, ang binasa ko, New Living Translation. Yun ang binasa ko. Doon ka mag-focus. Pare. Ang tawag. Ay, wala. Nagkikipag-asaran na to. Talo na. Bro, pasensya ka na bro ha. Ayaw mo basahin yung binasa ko bro. Ayaw mo basahin kasi takot ka. Ano ba stand ka dyan, Bro Janto? Ano ba yung salbahista na yan? Ang sa kanya kasi, nagulantang siya sa binasa ko New Living Translation na yung baboy, yung Levitico 11 ceremonial law. Nagulantang siya doon. Kaya ang ginagawa niya, pinagbibintangan niya akong dinagdagan ko raw at babasa ng ibang version. Hindi. Pag sinabi mo bro, na dinagdagan ko, tingnan mo sa New Living Translation. Pakiro mo na kasi yung pare, bro. Wala to. Sige bro, babay na bro. Talo ka na. Babay na. Iba na naman. Ayan. Kalain mo, sabihin mo naman, dinagdagan ko. Basahin mo sa New Living Translation mo kung dinagdagan ko ba. Babasahin ng ibang version, pwede ba yun? Kailan na nagkaparehas yung American Bible at saka New Living Translation? Sige, dito sa ating live ngayon ha, sa mga gustong magtanong, magkipagsubukan, open tayo, ang pwedeng tumanggap dito ng talakayan. Ako, si John Ray, si Jared, o nandyan si Eugene Gapo, kung si Romel Palma at saka si Aljan, kung ready na tumanggap ng talakayan, patatanggapin din natin yan. Yeah, pasensya na dito kay kay Huawei Nova 3i kasi nalogi ka bro, natalo ka. O sige, sino pa gustong magtanong?